Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 601, masayang lumalaban sama-sama. Ang mga mula kay Tianfeng na aalis na sandali ay tumigil, sila ay natutuwa sa kasawian ni Linfeng at ng kanyang mga kaibigan. Gusto nilang makita silang nadudurog. Alam mo na narito sila at nagsinungaling ka sa amin. Maghanda upang magdusa mula sa ating apoy ng galit. Galit na sigaw ng isa sa kanila kay Tang Yuyu. Ang Dashu clan ay isa sa 4 na spheres of influence ni Mi Cheng, halatang sobrang agresibo sila. Sinulyapan ni Linfeng si Tang Yuyu sa kakaibang paraan, isang sandali noon, pinrotektahan niya siya at ngayon ay may problema siya sa kanya. Tumanggo si Tang Yuyu sa kanya, agad na naintindihan ni Linfeng ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Yun Feiyang. Ang mga taong iyon ay mga taliba lamang, kanina pa nila hinahanap si Linfeng upang mapaligiran nila siya. Pagkatapos ay magsisignal sila para sa kanilang mas malalakas na magsasaka. Kung hihintayin ni Linfeng na dumating ang malalakas na cultivator na iyon, malalagay siya sa problema. Lakas. Laging lakas. Naisip ni Linfeng. Umaasa siyang mabilis na maglalaho ang epekto ng mga giuman na nainom niya. Nais niyang maibalik ang kanyang dalisay na chi. Ang sitwasyon ay magiging mas mabuti kung nasa kanya ang lahat ng kanyang purong chi sa sandaling iyon. Nanginginig ang manggas ni Linfeng at lumitaw ang kanyang lang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at ibinaba ang isang lang ng hot unit. Glu-glu-glu. Patuloy na umaagos ang hot unit sa kanyang tiyan. Isang lagok lang ito ni Linfeng. Namula agad ang mukha niya. Nagulat ang mga tao, umiinom ng hot unit yung tipong parang nakainom ng tonic. Pagkatapos ay itinapon niya ang lung sa kanyang imbakan at nagsimulang dumighay, ang alak ay masarap. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga umiikot sa itaas niya, pinatay ko ang babaeng iyon dahil gusto niya akong patayin, ngayon gusto mo akong patayin para hindi ako maawa. Sa isang iglap, ibinukan niya ng husto ang kanyang bibig at biglang nagsimulang maglabas ng ilang mga bol ang apoy na bumubulusok sa kalangitan. Boom boom boom. Ang mga nakakatakot na bol ang apoy ay nagsimulang sumalakay sa kapaligiran. Ang mga taong iyon sa langit ay nahuli. Ang mga silweta ng mabangis na hayop ay patuloy na kumikislap ngunit ang mga bol ang apoy na iyon ay napakabilis at hindi madaling iwasan. Ang ilang mga hayop ay tiyak na tamaan. Tor. Isang bol ang apoy ang umabot sa isa sa mga halimaw na umuungal ng marahas. Sa isang iglap, ang buong katawan nito ay napapaligiran ng apoy. Ang malakas na magsasaka sa hayop pagkatapos ay tumalon sa hangin at tumayo doon. Ang hayop ay umaatungal na galit habang ito ay nasusunog hanggang sa mamatay. Nakakatakot na apoy. Naisip niya ang taong iyon habang nakatitig sa kanyang hayop na nagiging abo. Nanginginig siya. Kung naging mabagal lang siya, namatay na rin siya. Pambihira ang apoy na iyon. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfeng. Pagkatapos ay tumalon siya sa lupa at pinaikot ng 500 beses sa kanyang kamao ang lakas ng mga Heroka. Agad siyang sumubsob sa ibang tao habang nangunguna ang kamao. Napaungol ng malakas ang taong iyon at tumalon sa hayop na kanyang sinasakyan. Sasalubungin na sana niya si Linfeng gamit ang kanyang sibat. Gotcha. Naputol ang sibat, nang walang pagtutol, nang bumangga ito sa lakas ng mga Heroka. Ang kamao ni Linfeng ay hindi tumigil sa pagsulong, isang malakas na kalabog ang kumalat sa hangin. Nang bumagsak ang kamao ni Linfeng sa katawan ng taong iyon ay agad siyang namatay. Habang naglalaban sina Linfeng at Yun Feiyang, siya ay nagpapalapot ng ilang purong chi at lumilipad sa hangin. Mabagal ang lakad niya pero parang hinihiram niya ang lakas ng lupa at langit sa bawat hakbang niya. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak na naglalaman ng isang napakalaking puwersa. Bukod sa kanila, lumalaban din si Tang Yuyu. Siya ay mabilis na gumagalaw sa himpapawid, tulad ng isang paru-paro. Sumasayaw ang kamao niya sa langit, hindi siya mabagal o mabilis, maliksi lang. Ang isa sa mga nasuntok ng biktima ay kitang-kitang nawasak ang kanilang mga daluyan ng dugo. Agad siyang namatay. Hindi inakala ng mga miyembro ng Dashu clan na unang aatake si Linfeng. Bukod dito, si Linfeng at ang kanyang dalawang kaibigan ay napakalakas, lalo na ang magandang babaeng iyon. Siya ay gumagalaw tulad ng isang paru-paro sa kalangitan, ngunit ngayon sa buong bilis. Mayroon siyang napakalaking pisikal na lakas sa kanyang kamao na marahil ay isang nakakabaliw na kasanayan. Sa anumang kaso, sa bawat oras na sinuntok niya ang isang tao, sila ay namatay. Ito ay apokaliptik sa kalangitan sa sandaling iyon. Isa itong masaker. Ang mga tao sa lupa ay lahat ay namangha. Ang dakilang kompetisyon ni Zuyu ay hindi pa nagsisimula at nakikipaglaban na sila sa napakalakas na magsasaka. Si Jun Moshi ay hindi man lang masaya ngunit masaya siyang makita ang mga masasamang tao na nadudurog. Nakakatakot para sa kanila na mawala si Linfeng at ang dalawa pa. Tang Yuyu, ikaw ang pinakamalakas sa pagitan namin. Dapat nating patayin ang lahat ng mga taong ito, kung hindi, kapag ang malalakas na magsasaka ay dumating upang suportahan sila, tayo ay nasa malubhang problema. Ipinaliwanag ni Yun Feiyang kay Tang Yuyu. Malinaw na alam iyon ni Tang Yuyu, pagkatapos ay sumigaw siya ng galit na galit. 1,000 dream clone. Sa isang iglap, lumitaw ang mga clone ni Tang Yuyu sa kapaligiran at binura ang kalangitan. Siya ay nasa lahat ng dako, tulad ng sa isang panaginip. 1,000 clone. Parang sa panaginip. Boom boom boom.
Ang kanyang mga clone ay patuloy na sinuntok ang lahat at ang kakilakilabot na hiyawan ay patuloy na kumakalat sa lahat ng dako sa himpapawid. Ang karamihan sa mga tao sa lupa ay maaaring makita ang mga bangkay na walang tigil na bumabagsak mula sa langit. Ito ay isang ulan ng mga bangkay. Namangha sila na ang libong dream clone na kakayahan ni Tang Yuyu ay hindi kapanipaniwala. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na kasanayan ng tangklan. Ang lahat ng mga clone ay mukhang ganap na totoo, at ang mga katawan ay talagang totoo. Hindi sila mga anino o anumang ganoong uri, sila ay mga tunay na panggagaya. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Feng. Si Tang Yuyu ang pangatlo sa pinakamalakas na magsasaka ng Dragon Mountain. Kapag siya ay galit na galit, ang isang bukid ay maaaring magkalat ng milyon-milyong bangkay. Pabayaan na ang mga taong pinapatay niya ngayon ay napakalakas. Mag-ingat ka, sabi ni Yun Fei Yang kay Lin Feng. Ilang sipo lang lumalapit kay Lin Feng, ngunit hindi siya nataranta. Tumalikod na lamang siya at binomba ang kapaligiran gamit ang kanyang kamao. Hindi siya natakot na makipaglaban sa mabangis na hayop na iyon gamit ang kanyang lakas ng mga herukas. Boom boom boom. Isang nakakatakot na pisikal na lakas pagkatapos ay inatake si Lin Feng at bumagsak sa kanyang katawan. Nakapagtataka, ang pag-ataking iyon ay nagpabilis ng pagdaloy ng kanyang dalisay na chi sa kanyang mga meridian. Hindi nakita ni Lin Feng na masakit ang pag-atake, sa kabaligtaran, ang sakit na iyon ay napakasarap. Gawin mo ulit, sabi ni Lin Feng na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sumulong siya sa hangin, muling binomba ng kanyang kamao ang kapaligiran. Isang mabangis na hayop pagkatapos ay umungal ng marahas. Malubhang nasugatan ito sa suntok ni Lin Feng. Mamatay. Pagkatapos ay ginamit ng taong nasa hayop ang kanyang sibat upang salakayin si Lin Feng na gumagalaw ng buong bilis patungo sa kanya. Naglalaman ito ng ilang napakalakas na enerhiya. Hindi nang ahas si Lin Feng na labanan ng isang ito gamit ang kanyang hubad na kamao. Tumabi siya para iwasan ito, ngunit napunit ang pangitaas at biglang tumambad ang dibdib. Gayunpaman, sinalo ni Lin Feng ang sibat habang lumilipad ito sa kalangitan at mahigpit na hinawakan ito. Napatingin tuloy siya sa nagpadala at nagluwa ng isa pang bowl ang apoy. Isang nakakatakot at nakakapasong mainit na bowl ang apoy ang agad na nagpasiklab sa katawan ng kalaban. Nakakatakot ang apoy na iyon. Nasusunog ang buong katawan niya. Inilalabas niya ang purong chi para mapawi ang apoy ngunit hindi ito umobra, ang purong chi ay nasusunog na rin. Mabilis na unti-unting bumababa ang kanyang nakakakilabot na hiyaw habang siya ay nasusunog hanggang sa mamatay, na nagiging abo. Hindi ko akalain na si Lin Feng ay may napakahiwagang kakayahan. Maaari siyang uminom ng hot unit at pagkatapos ay magluwa ng napakalaking bowl ang apoy. Naisip ng ilang tao sa lupa habang nanonood ng laban. Sa mga bowl ang apoy na iyon, panganib din si Lin Feng sa kanila. Karamihan sa kanila ay hindi mapipigilan ng mga bowl ang iyon. Sa di kalayuan, kumakalat ang mga tunog ng sipol. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata kung saan kumikislap ang malamig na ilaw. Kumuha si Lin Feng ng isa pang lang na puno ng hot unit at ibinaba ito sa isang iglap. Sa una, mayroon siyang 100 bote ng hot unit, ngunit ang isang lang ay maaaring maglaman ng higit sa isang bote. Ang pagkakaroon ng isang lang ay nangangahulugang mayroon na lamang siyang 12 bote na natitira. Ang gaaman na bata. May dala pa ako, uminom ka hanggat gusto mo. Sabi ni Tang Yuyu habang nakatingin kay Lin Feng na iniinom lahat ng hot unit na iyon. Tila gustong-gusto ni Lin Feng ang pag-inom ng alak na iyon. Ibinato ni Tang Yuyu ang kanyang singsing kay Lin Feng, nasalo niya ito at tumingin sa loob. There were as expected, maraming bote ng alak, may laman talaga ng alak. Tila hindi umalis si Tang Yuyu sa kanyang tirahan ng walang alak. Sobra ang ginawa niya sa kanya. Iinom lang ako ng hot unit. Paliwanag ni Lin Feng habang tumatawa. Kinuha niya ang lahat ng bote ng hot unit at inilagay sa sarili niyang singsing. Pagkatapos ay ibinalik niya ang singsing kay Tang Yuyu. Dapat na tayong umalis ngayon. Sabi ni Lin Feng habang itinatapon ang lang nakakahulog lang niya. Pagkatapos ay lumipat siya pabalik sa kung saan nahulog ang lupa, hinawakan si Xiaoya, at lumipad palayo. Tang Yuyu at Yun Fei Yang ay tumanggo bilang pagsang-ayon at sumunod sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 602, nakakatakot na apoy. Ang mga miyembro ng The Shu Clan ay hindi nagbitiw para hayaang makatakas si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mabangis na hayop ay nasa mainit na pagtugis. Pinatay mo ang aking mga tao at sa tingin mo ay makakatakas ka. Galit na sigaw ng isa tao. Ang boses ng taong iyon ay gamulong sa kapaligiran, na sumasakit sa kanilang eardrum. Lumapag sa lupa si Lin Feng at ang tatlong iba pa dahil alam nilang naabutan sila ng mga humahabol sa kanila. Isang ulap ng alikabok ang bumungad sa kanilang paligid nang sila ay lumapag. Sigaw ni Lin Feng. Tang Yuyu, patayin muna ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer at pagkatapos ay sabay nating patayin ang iba. Sige. Sabi ni Tang Yuyu tumango. Nakahanda na silang apat. Kumuha si Lin Feng ng isang gourd ng hot unit at ibinaba ito hanggang sa huling patak. Ang kanyang dalisay na chi ay tila kumukulo, ito ay dumadaloy sa kanyang mga ugat ng buong bilis. Habang umiinom at nakikipag-away, ang dalisay na chi ni Lin Feng ay unti-unting bumabalik sa normal.
Ang hot unit ay unti-unting ginagawa ang mga epekto ng mga potion. Mamatay. Sumigaw si Tang Yuyu nang makita niyang may nakasakay sa isang halimaw na bigla siyang sinalakay. Nag-transform siya sa isang ilusyon at inatake ang taong iyon gamit ang kanyang kamao. Tila maraming mga kamao ang lumitaw sa kapaligiran. Ang cultivator na iyon ng ikapitong Zuan Chi layer ay namangha, ang kanyang dalisay na chi ay nagsimulang sumipol sa hangin ngunit sisipat na ba ito laban sa kamao ni Tang Yuyu? Siyempre hindi, nawasak agad ang pure chi niya tapos naglaho. Ang kamao ni Tang Yuyu ay bumagsak sa dibdib ng taong iyon, na nagpailing-iling sa kanya mula ulo hanggang paa. Sumabog ang kanyang mga daluyan ng dugo, napaungol siya habang nakadilat ang kanyang mga mata. Isang pag-atake. Ang magandang Tang Yuyu ay kailangan lang ng isang suntok para patayin ang isang tao sa ikapitong layer ng Zuan Chi, kahit na mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Siya ay mabilis na parang kidlat, ang kanyang mga suntok ay nakamamatay. Sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga kakayahan, isang suntok lang ang kailangan niya. Hinangaan ni Lin Fang si Tang Yuyu at naramdaman niyang ligtas siya sa piling niya. Muli siyang humakbang at gumalaw na parang hangin, itinaas niya ang kanyang kamao sa paligid na tila isang nakakatakot na apoy. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginagamit ang kanyang lakas ng Herukas, ginagamit niya ang kanyang nakakapasong mainit na purong Chi Sunfire. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang purong Chi Sunfire ay naglalaman din ng ilang pamatay na enerhiya. Ikatlong Zuan Chi layer at sa tingin mo ay makakalaban mo ako sa purong Chi. Sabi ng kalaban nang maramdaman niya ang purong Chi Sunfire ni Lin Fang. Itinaas din ng taong iyon ang kanyang kamao kay Lin Fang. Malapit nang magbanggaan ang kanilang mga kamao. Napakabanayad, ang kamao ni Lin Fang ay nagbago ng direksyon mula sa kanyang kamao patungo sa dibdib ng lalaki. Ha? Nagulat ang taong iyon. Hindi inisip ni Lin Fang na tanggapin ang kanyang suntok para lang masuntok din siya. Ang lalaking may pang-anim na Zuan Chi layer ay kumbinsido na hindi siya masasaktan kung susuntukan siya ni Lin Fang. Handa siyang tanggapin ang hamon ni Lin Fang. Walang suspense tungkol dito. Boom! Boom boom! Dalawang muffled na tunog ang magkasunod na kumakalat at singin. Dama po ang kamao ng kalaban sa katawan ni Lin Fang, ngunit hindi pa namatay si Lin Fang. Siya ay, gayunpaman, nanginginig marahas. Ngunit kaagad, isang napakalaking apoy ang nag-apoy sa katawan ni Lin Fang. Parang hindi sinasalakay ng kamao ng kalaban si Lin Fang, parang nilunod sa apoy ang kamao niya. Boom! Isang nakakatakot na apoy ang sumunod sa braso ni Lin Fang at biglang bumagsak sa katawan ng taong iyon, naramdaman niya ang isang napakalaking sakit na kumalat sa lahat. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang butas sa kanyang dibdib kung saan nagsimula ang apoy. Sa sobrang bilis, natabunan ng apoy ang buong katawan niya. Kumalat sa himpapawid ang isang sigaw ng dugo at namatay ang taong iyon. Si Lin Fang ay nakatayo roon na napapalibutan ng apoy. Siya ay nagiging mas malakas at mas malakas. Ang kanyang buong katawan ay nagkakalat ng ilang apoy na pulang ilaw, mukha siyang isang Diyos ng apoy. Bumalik na sa normal ang kanyang dalisay na chi. Naisip ni Yun Fei Yang na nasa likod ni Lin Fang. Ilang sandali bago, talagang sumugal si Lin Fang. Siya ay tumaya na ang kanyang purong chi ay makakabawi sa lakas ng ikaapat na Zuan Chi layer sa panahon ng pag-atake at ito ay gumana. At gayunpaman, tila ito ay tumataas pa rin. Gumalaw si Lin Fang at sa isang iglap ay lumabas ang maraming bote ng hot unit, iyon ang mga binigay ni Tang Yuyu sa kanya. Kotsa. Sa isang iglap, lahat sila ay nabasag at isang talon ng hot unit na alak ang lumitaw sa hangin. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang bibig at nagsimulang huminga gamit ang kanyang bibig sa nakakabaliw na paraan. Sinisipsip niya ang lahat ng alak na nasa hangin, hindi niya sinasayang ang isang patak nito. Parang walang katapusang black hole ang bibig niya. Boom boom boom. Nang dama po ang alak sa kanyang tiyan, ang kanyang dugo at purong chi ay parang nasusunog. Lahat ay kumukulo sa kanyang katawan. Tigilan mo siya, patayin mo siya. Sigaw ng isa sa mga tao ng Dashuklan nang makita niyang ang nakakatakot na apoy ni Lin Fang ay patuloy na lumalakas at lumakas. Halika, sabi ni Lin Fang habang humihinga ng malalim. Patuloy na kumikislap ang apoy sa buong katawan niya. Patayin siya, patayin siya, patayin siya. Lahat ng mga taong iyon ay sumisigaw habang ibinabato ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalaking enerhiya ang kumalat sa hangin. Ang lahat ng apoy na iyon ay naging isang napakalaking dragon na apoy na nagsimulang gumalaw patungo sa lahat ng mga taong nakasakay sa kanilang mabangis at mababanggas na hayop. Maging ito ay mga tao o mabangis, mababanggas na hayop, lahat sila ay masusunog sa ilalim ng apoy na iyon kung ito ay umabot sa kanila. Hindi nila maapula ang apoy na iyon, agad silang naging abo. Gaano kaya-aya. Ang mga mata ni Lin Fang ay puno ng matatalim na ilaw. Napapalibutan ang buong katawan niya ng nakakatakot na apoy. Ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan at ang sikat ng araw ay sumasagi sa kanya. Lumalakas ang chi ni Lin Fang at napakasarap sa pakiramdam. Nadaman niya na ang kanyang pagilinang ay nabuklod ng ilang sandali, na parabang siya ay may kapansanan. Sa sandaling iyon ay ganap na siyang gumaling, naramdaman niyang muli siyang nabuhay. Ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan, mainit at umaaliw. Nakakasilaw ang ilaw na kanyang dinidifuse. Kotsa. Isang tunog ang kumalat sa kapaligiran na parang may nabasag. Si Lin Fang ay nakangiti ng buong sigla.
Sa una, hindi siya makalusot sa susunod na layer ng Zuan Chi dahil ang kanyang purong chi ay napigilan ng mga epekto ng mga potion na nainom niya. Ngayon, ang kanyang purong chi ay na-stimulate ng husto, ang pagpasok sa susunod na cultivation layer ay ganap na normal. Nararamdaman ni Lin Feng na sa pagkakataong ito ay nakapasok na siya sa susunod na kultibasyon ng iba kaysa sa mga nakaraang panahon. Siya ay halos mamatay kamakailan at ang kanyang dalisay na chi ay napigilan sa kabundukan. Pagkatapos ay nagnilay-nilay siya at naunawaan ang maraming bagay. At ngayon ay naunawaan niya na ang kanyang apoy ay nagbago din. Noong nakaraan, hindi niya magagamit ang kanyang apoy upang talunin ang mga magsasaka ng ikalimang layer ng Zuan Chi, o hindi bababasa, hindi ito madali. Ngunit ngayon ay madali na niyang mapapatay ang mga ito gamit ang kanyang apoy. Nagbago ang kanyang kakayahan sa pagsunog sa araw ng cosmos. Ang kanyang purong Chi Sunfire ay nagbago rin. Si Lin Feng ay tuwang-tuwa dahil ang kanyang dalisay na Chi ay tuluyan ng nakabawi. Ito ay napakagandang bagay. Sa likod niya, naroon si Tang Yuyu, mukhang nagtataka siya. Siya yun. Sabi niya. Tang Yuyu sa wakas ay naunawaan na itong Lin Feng ay ang Lin Feng na una niyang nakilala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 603, isang sword killer attack. Nang makita ni Tang Yuyu ang hindi kapani-paniwalang apoy ni Lin Feng, alam niya na ito ay husay ni Lin Feng dahil nakakaakit ito ng sikat ng araw. Ang kasanayang iyon ay malamang na isang kasanayan sa antas ng tiyan. Parang hindi lang ako ang minamaliit niya, ginawa rin ng bansa niya habang umaangat siya. Naisip ni Tang Yuyu. Lahat ng miyembro ng The Shu Clan ay nakatitig kay Lin Feng. Paano siya naging mas malakas at mas malakas? Tere na, malakas na sabi ni Lin Feng. Kahit na nag-aapoy pa ang apoy sa kanyang katawan ay ayaw na niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Bumalik siya kay Xiaoya at hinawakan siya. Si Tang Yuyu at Yun Fei Yang ay medyo nagulat ngunit naunawaan kung bakit gustong iwan ni Lin Feng ang mga bagay sa ganoong paraan. Kahit na sila ay malakas, ang pananatili doon ay magiging masyadong mapanganib. Ang mga kalaban ay nasa ika-6 at ika-7 Zuan Chi layer lamang ngunit may mas malalakas na darating. Bukod pa rito, marami nang narinig si Tang Yuyu tungkol sa The Shu Clan ng Micheng. Alam niya na mayroon silang ilang mga nagsasaka ng layer ng Tianqi. Ang mga cultivator na natalo lang nila ay dulo lang ng iceberg. Ang mga taong iyon ay mga taliba lamang na ipinadala upang hanapin sila, ang mga talagang malalakas ay siguradong susunod. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang purong chi para umangat sa hangin, napaliligiran siya ng liwanag ng kanyang purong chi. Napakabilis ng paggalaw ni Lin Feng kahit karga-karga niya si Xiaoya. Ang mga mabangis at mabangis na hayop na iyon ay hindi madaling maabutan siya. Si Tang Yuyu ay kasing bilis, sa katunayan mas mabilis kaysa kina Lin Feng at Yun Fei Yang ngunit ayaw niyang umalis nang hindi naghihintay sa kanila kaya nanatili siya sa kanilang lakad. Kahit na habang tumatakas ay hindi sila masyadong nag-aalala, lumilitaw na gumagalaw sila ng maganda. Ang mga tao ng The Shu Clan ay bumalik upang magtipon kasama ang iba pang malalakas na magsasaka. Hindi nila naramdamang paghiwalayin ng kanilang grupo. Ang mga mula sa Dragon Mountain ay napakalayo sa labanan. Naabutan nila upang makakita ng mga bowl ang apoy at makarinig ng ilang nakakakilabot na hiyawan. Pagkatapos nito, ang mga tao mula sa The Shu Clan ay lumipat pabalik. Marahil ay ipinapalom nila sa mas malalakas na magsasaka ng kanilang angkan ang nangyari. Kumunat ang noo ni Jun Moshi. Pinatay ni Lin Feng si Miss The Shu, hindi niya iyon inaasahan. Tsaka ngayon paalis na yung mga yon para ipaalam sa superiors nila. Malalagay sa malaking panganib si Lin Feng. Siguro kailangan ko silang tulungan. Naisip ni Jun Moshi. Nag-isip pa siya at saka nagsimulang tumakbo. Ang kanyang katawan ay naging isang palason na tumatama sa kalangitan. Mukha siyang sinag ng liwanag. Tatlong cultivator ng The Shu Clan ang mukhang naaliw, nakasakay din sila sa mabangis at mababanggas na hayop. Tilipad na sana sila pabalik sa kanilang mga kasama nang lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa kanilang harapan kasama ang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Dito ka lang, walang pakialam na sabi ni Jun Moshi. Sinuntok niya ang taong iyon at bumagsak ang kamao niya sa dibdib niya. Marahas na nanginginig ang kalaban mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga laman loob at buto ay nagkapira-piraso. Boom! Pagkatapos ay ginamit ni Jun Moshi ang taong iyon bilang hakbang at tumalon sa likod ng halimaw, na umuungal ng marahas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsulong ng buong bilis. Napakamatapang. Naisip ng dalawa nang makita nilang may umaatake sa kanila. Ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay tila malamig at puno ng pagpatay. Dito na rin kayong dalawa. Sabi ni Jun Moshi, muling walang pakialam. Itinaas niya ang dalawang kamay at naglabas ng napakapangit na purong chi sa isang iglap. Isang nakakatakot na chi ng lupa at langit ang biglang naghalo sa kanyang dalisay na chi at inatake ang dalawang hayop na kanilang sinasakyan. Ang kanilang buong katawan ay naputol at ang kanilang mga pakpak ay naputol. Aircut kill. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay lahat ay namangha, ang aircut kill na iyon ay napakalakas. Slash. Gaya ng inaasahan, ang dalawang aircut kill attack na iyon ay agad na nagwasak sa hangin, tila pinaghiwalay ng atmosfera ang langit sa lupa. Ang dalawang halimaw na iyon ay walang pagkakataon na mabuhay. Gaano kalakas? Akala lahat nanginginig. Si Jun Moshi ang pinakamahusay na nagsasaka ng Dragon Mountain. Siyempre napakalakas niya.
Ayon sa mga chismis, hindi kailanman ginamit ni Junmo Shi ang kanyang espiritu sa mga labanan. Hindi na niya kailangan gamitin dahil masyado siyang malakas. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang espiritu. Pinatay ni Junmo Shi ang tatlo at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Nagsimula siyang lumipad muli patungo kay Lin Fang at sa iba pa. Nagsimula na ring gumalaw ang mga taga Dragon Mountain, sunod-sunod na kumikislap ang kanilang mga silhouette. Marami na ngayong sumusunod sa aksyon, lahat sila ay nagtataka kung ano ang mangyayari sa pagkakataong ito. Baka mamamatay ang isa sa mga kalahok sa kompetisyon bago pa man ito magsimula. Kung may nanonood mula sa itaas, makikita nila ang isang malaking linya mula kay Lin Fang pabalik sa mga taong Dragon Mountain. Nagkaroon ng sunod-sunod na mga magsasaka na tumatakbo ng sunod-sunod. Lumalakas ang hangin sa lahat ng impluwensya ng mga magsasaka. Ang layo ng tinakbo ni Lin Fang at ng kumpanya, ngunit pagkatapos, hindi ka makakatakas. Sa likod ni Lin Fang ay sumisigaw ang ilang mga tao mula sa Dashu Clan, hindi nila sila hinahabol ng buong bilis dahil ang dalisay na chi ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan ay hindi maaaring walang katapusan. Sa kalaunan ay maaari nilang mapagod ang mga ito. Hindi naman nila kailangang magmadali, kailangan lang nilang bantayan, tama na. Matagal na panahon na mula nang may nang-ahas na galitin ang Dashu Clan sa Micheng. Ngunit sa pagkakataong ito, nakakagulat na napatay nila si Miss Dashu. Gusto talaga nilang mamatay. Sinong nagsabing tumakas tayo? Sabi ni Lin Fang habang pinakawalan muli ang kanyang nakakatakot na apoy. Kasabay ng hangin ay lalo pang tumitindi at nakakasilaw ang kanyang apoy. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa kanyang katawan, ito ay hindi ka panipaniwala. Krr. Krr. Tumigil ang lahat sa paglipad sa langit. Tila ang mga puso ni Tang Yuyu, Lin Fang at Yun Fei Yang ay magkakaugnay, huminto sila sa parehong oras. Sabay-sabay din silang lumingon at humarap sa mga humahabol sa kanila. Tang Yuyu, Yun Fei Yang, wala tayong oras kaya huwag mong sisihin ang pagiging bastos. Tang Yu, kunin mo siya. Yun Fei Yang, tulungan mo akong protektahan si Xiaoya. Sabi ni Lin Fang na napapalibutan ng apoy. Si Tang Yuyu ay lalaban sa kanilang pinuno, iyon ang tinatanong ni Lin Fang. Siya ay napakalakas, nakalusot siya sa ikawalong layer ng Zuan Qi. Hindi siya kayang talunin ni Lin Fang, gayunpaman, si Tang Yuyu ay nakalusot din sa ikawalong Zuan Qi layer. Ang iba ay binubuo ng isang cultivator ng ikapitong Zuan Qi layer at isang grupo ng mga cultivator ng ikalima at ika-anim na Zuan Qi layer. Walang problema, sabi ni Yun Fei Yang. Si Tang Yuyu ay gumawa ng isang hakbang pasulong na naglabas ng nakakatakot na lakas ng labanan. Ang cultivator ng ikawalong Zuan Qi layer ay malamig na umungol habang siya ay kumilos upang hamanin siya. Lalabanan niya si Tang Yuyu. Kanina mo pa kami sinusundan, oras na para tapusin ang lahat ng ito. Malamig na sabi ni Lin Fang. Gumalaw siya at isang umuungal na tunog ang kumalat sa hangin, iyon ay ang kanyang purple spirit. Pagkatapos ay naging isang lawa na walang hangganan at binura ang kalangitan, nilamon ang lahat. Pagporma ng siyam na palasyo ng dragon. Galit na sigaw ni Lin Fang. Sa isang iglap, ang lilang liwanag ay sumalakay sa buong rehiyon at ang ilusyon ay nagpakulong sa mga hayop at mga magsasaka sa kanilang mga likuran. Nasa iba't ibang kwarto silang lahat. Sabay-sabay nating crush ito, sabi ng isang tao sa ilusyon. Isang nakakatakot na chi ang lumitaw sa ilusyon. Hindi kayang ikulong ni Lin Fang ang napakaraming malalakas na cultivator sa kanyang ilusyon. Taybak, sigaw ni Lin Fang. Isang fire sword ang lumitaw sa kanyang kamay, ang apoy na lumalabas dito ay kasing kinang ng kay Lin Fang. Boom boom boom. Isang nakakatakot na chi ang sumalakay sa buong kapaligiran. Bumangon sa ere ang mga nakakulong lang sa ilusyon. Mamatay. Nang lumabas sila sa ilusyon ay nakita nila si Lin Fang na naghihintay sa kanila. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Ang espada ni Lin Fang ay napakasilaw na hindi nila mabuksan ang kanilang mga mata. Ito ay pinaghalong isang nakamamatay na espada at isang mahusay na nagliliwanag na espada. Napuno din ito ng determinasyon ng espada. Nang iangat niya ang espada ay namatay silang lahat. Nauna ang mga masyadong mabilis at itinapon ang kanilang sarili kay Lin Fang. Hindi nila napigilan ang gayong nakakatakot na espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 604, Willing to Fight. Sword Determination, Fire Determination. Lahat sila ay naging mas malakas. I wonder kung anong level na sila ngayon. Naisip ni Lin Fang nang mapagtanto niyang napakalakas ng kanyang determinasyon. Sa isang atake ng espada na puno ng apoy at nakamamatay na enerhiya, nagawa niyang patayin ang lahat ng taong iyon. Kabilang ang isang cultivator ng ikapitong Zuan Qi layer. Bumalik. Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kamay at naalala ang kanyang purple spirit pabalik sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nawala ang porma sayon at muling lumitaw ang ilang tao ng Dashu Clan. Gusto mo akong mamatay kaya ibinabalik ko ang pabor. Isang hakbang pasulong si Lin Fang at itinaas ang kanyang espada patungo sa langit. Ang sikat ng araw ay sumikat dito at sa kanyang katawan. Nararamdaman ng mga tao sa paligid niya na tumaas ang temperatura. O hindi. Ang mga ekspresyon ng mukha ng ilang tao ay lubhang nagbago. Ang espadang iyon ay naglalaman din ng nakamamatay na enerhiya. Place rate. Tumalon si Lin Fang sa gitna ng kanilang grupo. Ang araw ay sumasalamin sa pula mula sa kanyang espada. Mamatay. May umatake kay Lin Fang mula sa likuran, ang bilis niya ay hindi ka panipaniwala.
Agad na nakaramdam ng pang-api si Lin Fang. Bagamat nagulat siya, pinaikot niya ng 5,000 beses sa kanyang likuran ang lakas ng mga Heruka. Pagkatapos ay kumalat ang isang mahinang tunog sa hangin, ang kamay ng taong iyon ay bumagsak sa likod ni Lin Fang ngunit si Lin Fang ay nanatiling nakatayo. Isang itim na pisikal na lakas ang dumadaloy sa kanyang likuran. Tumingon siya upang makita ang taong umaatake sa kanya ay may mga mata na puno ng pagpatay, ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok. Mamatay. Pinaulanan ni Lin Fang ng apoy siko sa kanyang kaliwang kamao at sinuntok ang dibdib ng taong iyon. Mabilis na nasunog ang dibdib ng taong iyon at lumitaw ang isang black hole. Takot na takot ang taong iyon. Pumunta ka, nakipagkamay si Lin Fang, at sa isang iglap, nasunog ang taong iyon at naging abo. Hawak pa rin ni Lin Fang ang kanyang fire sword habang lumingon siya. Gumalaw siya tulad ng hangin, itinaas ang kanyang espada sa kanluran at lumikha ng papalubog na sun sword. Hindi ito mukhang maningning at mainit na parang nagliliwanag na espada ngunit ito ay kasing pula ng dugo, na puno ito ng kamatayan. Si Yunfei Yang ay nanunood kay Lin Fang, nag-iisa gamit ang kanyang espada. Siya ay lace rating lahat ng tao sa paligid sa kanya. Sa bawat hakbang ay may ibang namatay. Lahat ng cultivator na iyon ng ika-6 na layer ng Zuan Qi ay pinapatay at walang paraan para harangan siya. Alam na ni Lin Fang kung paano makisama sa lupa sa loob ng mahabang panahon, at ngayon na magagamit na niya ang determinasyon ng espada, hindi siya matitinag. Bukod sa kapangyarihang iyon, mayroon din siyang nakakatakot na purong Qi fire na halos imposibleng mapatay. Kaya iyon ang iyong tunay na lakas. Sabi ni Yunfei Yang sa mahinang boses habang pinapanood si Lin Fang. Ang Lin Fang na iyon ay katulad ng dati. Natural, librero walang pidgel, mapagmataas, ang kanyang espada ay nilipol ang lahat at lahat. Kung sino man ang manggahas na masaktan siya, papatayin niya sila at wala siyang pakakawalan. Sa malamig at malupit na mundong iyon, kailangang maging tunay na mamamatay tao si Lin Fang. Sa mundong ito siya ay natuto at nagsasanay sa paglilinang ng may pagnanasa, ang kanyang puso ay lumalawak nang siya ay naging mas bukas ang isipan. Naiintindihan niya ang mundo kung saan siya nabubuhay ng mas mahusay sa bawat karanasan. Kahit na siya ay nagiging mas mabuting tao, kapag kaharap ang mga ganoong tao kailangan niyang maging altruista. Kailangan niyang maging malupit at malamig para patayin sila. Terena, nakakatakot si Lin Fang habang kinakatay niya ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi. Mayroon lamang siyang lakas ng ika-5 layer ng Zuan Qi ngunit maaari niyang patayin ang mga cultivator na iyon ng madali, sapat na ang isang pag-atake. Hindi sila makatakas sa kanya at hindi nila siya mapigilan. Hindi nila namalayan na hinamon nila ang isang Diyos ng kamatayan. Ang mga taong iyon ay sunod-sunod na namamatay ng walang pag-asang makatakas. Pumunta. Pumunta saan? Sabi ni Lin Fang na malamig na ngumiti. Kanina pa nila siya hinahabol pero ngayon gusto na nilang tumakas. Huli na ang lahat. Gumawa ng hakbang si Lin Fang at purong Qi na sumipol sa hangin. Siya ay mabilis, ang lakas ng mga Herukas at ang kanyang apoy ay naghahalo. Bumangga ang kamao niya sa kakasabi lang na gusto na niyang umalis. Gaya ng iba, agad siyang nasunog kasama ang mabangis na hayop na kanyang sinasakyan. Tumigil ka. Sigaw ng isang malakas at galit na galit sa di kalayuan. Ang boses na iyon ay nagpailing sa ulo ni Lin Fang, tumingin siya sa malayo at nakita ang isang grupo ng mga tao na nagsusurf sa hangin. Nanlamig siya. Ang mga taong iyon ay napakabilis. Sandali lang pero nasa tabi na niya sila. Hindi pa nakakatakas si Lin Fang noon, sinusubukan lang niyang maghanap ng ibang lugar para labanan at patayin ang lahat ng taong iyon. Sa kasamaang palad, sa maikling panahon na ito, hindi niya napatay silang lahat. Naiwan ang isa sa kanila at dumating na ang malalakas na cultivator ng Dashu clan na naglagay kay Lin Fang sa mahirap na sitwasyon. Narito ngayon ang malalakas na magsasaka ng aking angkan. Siguradong papatayin ka nila. Sinabi ng isang Lin Fang na papatayin. Siya ay nanunuya kay Lin Fang. Siya at ang kanyang mga kasama ay dumating upang palibutan si Lin Fang ngunit lahat ng iba pa ay namatay. Ngayon, siya na ang huling naiwan. Ang kanyang silweta ay kumikislap, ang kanyang mabangis na hayop ay pinalo ang mga pakpak nito at lumayo. Kahit mamatay ako, may papangako ko sa iyo na mauuna ka sa akin. Sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang espada na hawak niya sa magkabilang kamay. Ang kanyang espada ay nakaturo sa kalangitan, sa paligid nito, ang kapaligiran ay ganap na nagbago. Bigla itong napuno ng sword chi, sword energy at determination ng espada. Mamatay. Bumaba ang magkabilang kamay niya, kumislap ang kanyang espada at isang napakagandang maliwanag na trail ang lumitaw sa likod ng kanyang espada. Nagtaas ng ulo ang nagtatangkang tumakbo patungo sa kanyang mga kasama at sinalakay ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Mabilis na bumaba ang espada at namatay ang taong iyon. Pinuto ni Lin Fang ang taong iyon at ang kanyang hayop sa dalawa. Bastos. Galit na sigaw ng isang tao. Isang anino ang gumagalaw patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Boom! Ang anino na iyon ay naglalabas ng mga dumadagandong na tunog, nilipol nito ang lahat ng nasa hangin patungo sa Lin Fang. Ang taong iyon ay hindi malayo kay Lin Fang. Hindi lang ang taong iyon, marami pang siluwet ang sumusunod. Lahat sila ay nakasakay sa mabangis na hayop ngunit ang chi ng mga lalaking ito ay mas malakas kaysa sa mga kalaban ni Lin Fang.
Ang pinakamahinang tao sa grupong iyon ay nakalusot sa ika-6 at ika-7 Zuan Chi layer at may ilang dosina sa kanila. Mayroong ilang mga cultivator ng ika-8 layer ng Zuan Chi. Kung tungkol sa pinuno ng grupo, nakalusot siya sa ika-9 na layer ng Zuan Chi. Nakatingin siya kay Lin Feng sa paraang hinamak. Kahit gaano pa kabata ang taong iyon ay mukhang misteryoso at hindi maarap. Dapat ay nasa 30 anyos pa lamang siya. Ang mga tao ng Dashu clan ay talagang may kamanghamanghang mga magsasaka. Dahil pinatay ni Lin Feng si Miss Dashu, kailangan nilang patayin si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Tiningnan ng pinuno ang lahat ng mga bangkay at pagkatapos ay tinitigan si Lin Feng. Mabuti naman, matagal na nang may nang-ahas na sakta ng Dashu clan. Ikaw ay matapang at matapang. Tila malamig ang mga mata ng taong iyon. Hindi niya pababayaan si Lin Feng. Sina Lin Feng, Tang Yuyu at Yun Fei Yang ay nakatayong magkasama habang naghihintay na kumilos sila. Gaano kakilakilabot? Paano nila haharapin ang lahat ng malalakas na magsasaka? Sa di kalayuan ay ilang silhouette ang kumukutitap. Nagmamadaling lumapit si Jun Moshi at ilang iba pa. Nang makita nila ang mga magsasaka sa langit, hindi sila nakaimik. Napakalaking grupo ng mga tao. Kayong tatlo, pilayin ang sariling paglilinang. Hindi ko kailangang atakihin ka mismo. Siyempre, kung hindi mo lampoy ang sarili mong paglilinang ay sasalakayin kita. Hindi ko basta-basta mapilayan ang paglilinang mo, mas nakakatakot ang resulta. Sabi nung tao. Hinamak niya si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Gusto niyang pilayin nila ang sarili nilang cultivation at pagkatapos ay ibabalik niya sila sa Dashu clan gaya ng sinabi sa kanya. Si Lin Feng ay may hawak na espada ng pailes at itinaas niya ang kanyang ulo. Hinding-hindi natin mapilayan ang ating paglilinang ngunit kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Matatag na sabi ni Lin Feng. Kung wala siyang mapupuntahan ay maaari lamang siyang lumaban hanggang kamatayan. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa kanya sa Micheng ngunit wala nang mababago. Nanatili siyang walang takot at walang pagsisisi. Kung lumaban man siya at namatay sa isang labanan, wala siyang pakialam. Si Tang Yuyu ay mukhang walang emosyon din ngunit malinaw na hindi rin niya pipigilan ang kanyang sariling paglilinang. Hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Magaling kayong lahat, nakikita ko. Sabi ng 30 taong gulang na lalaki habang pinakawalan ng ilang nakakatakot na Chi na nagpahirap kay Lin Feng at sa kanyang mga kaibigan. Ang ilan sa mga tao mula sa Dragon Mountain ay natuwa habang ang iba ay nakasimangot. Si Jun Moshi ay mukhang kalmado at solemn na habang naglalakad siya ng dahan-dahan. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin. Kung gusto mong lumaban, huwag mo akong kalimutan. Sabi ni Jun Moshi. At ako. Sabi ni Jian Chen na ang katawan, ay bumangon sa hangin na parang espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 605, Shengang. Si Jun Moshi, Tang Yuyu at Jian Chen ang pinakamabilis na tumakbo. Hulaan nilang lahat na siya ang tunay na Lin Feng pagkatapos manood ng labanan. Kahit na ang mga pangyayari na humantong sa pagkawala ni Lin Feng ay napakahiwaga, hindi siya namatay. Bumalik siya sa kompetisyon gamit ang isa pang alias at ilang mahiwagang kasanayan. May isang grupo ng mga tao mula sa Dragon Mountain na sumusunod sa tatlong iyon. Nagulat sila nang makita sina Jun Moshi, Tang Yuyu at Jian Chen na tinutulungan si Lin Feng laban sa nakakatakot na Dashu clan. Nagulat din ang grupo mula sa Dashu clan na gusto nilang lumaban. Ngunit, mas handa silang ibigay sa kanila ang kanilang pagkamatay. May iba pa bang gustong sumalungat sa atin? Tanong ng pinuno ng grupo ng Dashu clan. Malamig niyang sinulyapan ang mga tao mula sa Dragon Mountain. Matangkad nang umiti si Qing Mengzin at tumingin kay Lin Feng. Nakita niyang nakakatawa siya, pati na rin kawili-wili. Alam niya na ang Lin Feng na ito ay ang tunay na Lin Feng mula nang pumunta si Lan Zhao upang makita si Lin Feng noong gabing iyon. Ang hindi niya alam ay napakalakas ni Lin Feng. Nakapasok na siya sa ika-5 Zuan Chi layer at madaling mapatay ang mga cultivator ng ika-6 na Zuan Chi layer. Kahit si Jun Moshi ay lalaban, may mangyayari ba, sabi ni Qing Mengzin na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Kami ay nagmula sa Dragon Mountain upang lumahok sa Great Competition ng Zuyu. Kung papatayin mo kami sino ang mananagot? Ha? Sumimangot ang pinuno ng grupo ng mga tao mula sa Dashu clan at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Galing sila sa Dragon Mountain para lumahok sa Great Competition ng Zuyu. Nagulat si Lin Feng nang makita ang pagbabago ng mood ng kanilang pinuno. Ano ang magiging pananagutan niya? Mayroon bang taong nagpoprotekta sa mga kalahok ng Great Competition ng Zuyu? Isang taong sapat na malakas para pahinain ang loob ng Dashu clan. Maaaring sumasali ka sa Great Competition ng Zuyu, ngunit pinatay mo ang kapatid ko. Sabi ng leader ng grupo na parang masungit. Masungit siya at agresibo. Kung hindi ko siya pinatay sana pinatay niya ako. Dapat ko bang tanggapin ang ganoong bagay? Sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hehe. Tumiti si Qing Mengzin at sinabi. Kahit ano, maayos mo ang problema pagkatapos ng kompetisyon. Kung susubukan mo bago si Shengang ay magagalit. Kung may mangyari sa mga kalahok bago ang kompetisyon, kahit sino ka man, ang Dashu clan o sino man. Shengang. Nagulat si Lin Feng kasama ang ilan pang iba. Ano o sino si Shengang? Mula sa tono ng pananalita ni Qing Mengzin, maaaring hulaan ng isang tao na si Shengang ay mas malakas kaysa sa Dashu clan.
Kahit sila ay natakot na masaktan si Shengang. Nang marinig siya ng leader ng grupo nila ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Parang hindi na siya determinadong pumatay gaya ng dati. Kung lahat sila ay sasali sa great competition, nangangahulugan ito na sila ay tunay na mga bayani. Hindi kayang patayin sila ng Dashu clan, kung hindi, magagalit si Shengang. Kahit hindi namin kayo mapatay lahat, kaya naming patayin ang pumatay kay Miss Dashu. Walang mangyayari, sabi ng isang boses sa di kalayuan. Ang boses ng taong iyon ay nanggaling sa napakalayo. Walang imak ang pinuno ng grupo ng mga tao mula sa Dashu clan. Sino yan? Lahat ay sumulyap sa kanan at kaliwa ngunit walang makitang tao, wala ding chi. May boses pero walang iba. Malayo na komunikasyon. Sumimangot si Jun Moshi, may kumausap sa kanila mula sa napakalayo, mahigit 50 kilometro. Nangangahulugan ito na ang taong iyon ay nakalusot sa layer ng Tianqi, ito ay isang malakas na cultivator ng Dashu clan. Tumiti ang pinuno ng grupo. Sa wakas, tumingin siya kay Lin Fang at sinabing, ikaw ang pumatay sa nakababatang kapatid ko, tama ba? Talaga, matatag na sagot ni Lin Fang. Ako ang pumatay sa kanya. Bakit mo sinasabi na mayroon ka? Sabi ni Yun Fei Yang sa sandaling iyon. Kara-rating lang niya sa gilid ni Jun Moshi at ibinigay si Xiaoya kay Jun Moshi. Sa kanilang panig, nakakasigurado silang walang mangyayari kay Jun Moshi, lalo na't naroon si Shengang. Hindi sila mangangahas na salakayin ng pinakamalakas na tao mula sa Dragon Mountain, isang cultivator na itinuturing na isa sa dalawang pinakamalakas na kalahok sa kompetisyon. Nagulat si Lin Fang kay Yun Fei Yang. Mabilis na naglabas si Yun Fei Yang ng napakapangit na chi. Siya ay walang takot. Kahit na nasa panganib si Yun Fei Yang, hindi siya nagdalawang isip na patayin ang mga nananakot sa kanya. Sabihin nating pareho nating pinatay siya. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti kay Yun Fei Yang. Agad naman silang napatingin sa pinuno ng grupo. Hindi naman sila mukhang natatakot. Kahit na mukhang may sakit si Lin Fang sa kanyang mastara, may espesyal na aura sa kanyang mukha. Napakagaling. Babalik kayong dalawa sa akin sa Dashu clan. Sabi ng pinuno. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag na lumilipat patungo kina Lin Fang at Yun Fei Yang. Hindi ka magdadala ng sinuman mula sa Dragon Mountain kasama mo. Galit na sigaw ni Jun Moshi na uwi siya sa isang ilusyon at nabangga ang pinuno ng grupo sa ere. Boom! Isang muffled sound ang kumalat sa hangin. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Kaagad pagkatapos, nakita ng karamihan ang dalawang silhouette na paulit-ulit na kumikislap. Pareho silang naghabulan sa kalangitan. Napakabilis nila kaya halos hindi sila masundan ng mga mata ng mga tao. Napakabilis. Napakabilis nila. Hindi sila makita ng mga tao. Boom boom boom. Ang kapaligiran ay patuloy na nag-vibrate at ang kanilang mga silhouette ay patuloy na nagmumukhang mga sinag ng liwanag. Habang naglalaban sila, nabubuo ang malakas na hangin sa hangin. Lumakad si Lin Fang kay Xiaoya at hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang dalawang manlalaban. Naantig siya, ipinaglalaban siya ni Jun Moshi. Slash slash slash. Isang itim na kamay ang gumagalaw patungo kay Lin Fang. Tumalon si Tang Yuyu at itinaas ang kanyang kamao, winasak ang itim na kamay na iyon. Ibigay mo sa amin ang dalawa. Galit na sigaw ng pinuno ng grupo. Tang Yuyu looked solemn na. Ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin at siya ay tila malamig. Hindi na kailangan. Sabi ni Qing Mengzin. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere, gusto rin niyang protektahan si Lin Fang. Tumiti pa ito sa kanya at sinabing, tinutulungan na naman kita, dapat maalala mo ako. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang partikular na mapang akit ng ngiti. Si Tang Yuyu ay nasa kanan ni Lin Fang at si Qing Mengzin ay nasa kanyang kaliwa. Ang isa ay nagliliyab na mainit na parang apoy at ang isa ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang chi na sinimulan nilang bitawan ay nasa parehong antas. Isang napakalaking mapang epang puwersa ang lumitaw sa himpapawid at lahat ng mga magsasaka ng Dashu clan ay agad na itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Gusto nilang kidnapin sina Lin Fang at Yun Fei Yang. Tama na yan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagulat ang lahat. Ang kapaligiran ay naging medyo apokaliptik at isang nakakatakot na chi ang gamulong sa hangin mula sa malayo habang may lumitaw na mukha. Tama na yan. Nagkamali muna ang Dashu clan, sinaktan ni Miss Dashu ang mga tao at walang iginagalang na mga patakaran. Hinabol niya ang mga tao mula sa Dragon Mountain upang patayin sila at sa halip ay pinatay. Maaari mong ipaghiganti siya ngunit hindi bago ang kompetisyon. Hindi ako papayag na ganyan. Ngayon bumalik kayong lahat. Madilim na nagsasalita ang taong iyon. Siya ay nagbibigay sa lahat ng isang utos na walang sino man ang maaaring makipagtalo. Huminto sa pakikipaglaban si Jun Moshi at ang pinuno ng grupo. May naintindihan silang lahat, may kinalaman ng boses na iyon kay Shengang. Ang mga miyembro ng Dashu clan ay natulala. Kahit na gusto nilang patayin ang mga taong hindi nila magawa, hindi rin sila naglakas loob na magsabi ng kahit anong kalabisan. Tumango lang sila at sinabing, nagkamali kami, sorry. Aalis na kami agad. Ang taong nagsalita ay lumingon at sumulyap kay Jun Moshi. Maaga pa bukas ng umaga, pumunta sa Duo Tian Mountain Chain para sa Great Competition ng Zuyu. Pagkatapos, nag-vibrate ang kapaligiran ng maging normal muli ang lahat. Nag-iwan ng pangmatagalang impresyon ng taong iyon.
Maaga bukas ng umaga. Duho Tian. Para sa dakilang kompetisyon ni Zuyu. Sa buong rehiyon, umalingaw ang boses ng taong iyon. Malakas ang sinabi niya para marinig siya ng lahat. Sa wakas ay magsisimula na ang kompetisyon. Nakakatakot na kaluluwa Chi, naisip ni Lin Feng habang nakatingin sa taong iyon. Ano ang mga misteryo ni Mi Cheng? Bakit nagkaroon ng napakaraming malalakas na magsasaka dito? At saka, ano o sino si Shen Gang?